So ayan mga kabutingting, andito na tayo sa paaralan. At ito yung ating gagawin, dalawang stand pan na parehas ang brand, Camel. At ayan ito, yan paaralan ito. Yan, araw ngayon ng Sabado. Akala ko masisiro na tayo, pero ito, may grasya pa rin. So, wag na natin itong patagalin mga kabutingting. Ito yung ating i-testing. Yan, dahil hindi ko pa naman to tinesting. Yan, saksak natin yung power cord at tingnan natin kung naka 0 ba, naka number 1 na. So ibababa na lang kaya natin para matignan natin kung ito ba may ugong. Ayan. Ayan. Saksak ko dito yung power cord. Ayun, umaandar siya pero parang mabagal at umuugong lang. Lagay natin sa number 2. Ayan umaandar. Number 3. Umaandar pero napakabagal. So tignan natin kung ano yung naging problema. Iayos ko lang yung aking upuan. Ayan, iayos ko rin dito yung aking tripod. Ayan, bali naayos ko na yung aking camera. Una natin gagawin, tanggalin lang natin ito. Ayan. Tapos sunod naman ay gaganito lang natin, titihaya. Tapos tanggalin natin yung pangharap na grills or screen. Yan, screen ang tawag ko dito. Ayan. Tapos tingnan lang natin yung kanyang LC kung malambot. Ayan, napakalambot. Tapos uugain lang natin. Nako, tanggalin natin yung LC para siguradong makita natin or malaman natin kung ito ba may alog. At pasensya na doon sa aking unang upload ay nag voice over lang ako dahil may sounds. Kaya pasensya na. Dito, yan, walang sounds. So yan, bali ito ating aalugin lang. Ayan, may alog. Yan, kung makikita nyo. Oh, yan, kung narig. Yan, natural yan. Pero pagka igaganyan mo siya, parang may uga. So, ito aking babaklasin. Tumba pa. Yan, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kunting kahilingan lang din mga kabutingting, baka pwedeng wag po nating i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin. Yan, salamat po sa mga nag-subscribe na bago. At ganoon din sa mga dati pang nakasubscribe sa aking munting channel. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, ginawa ko na rin yata ito mga kabutingting dahil kung nakikita nyo, bago na siyang kapasitor. At kinapasitoran ko ito dati ng 2UF. Pero, bakit mayroong ibang tali? Yan, ito yung baklasin. Para malaman natin kung kapasitor lang ba ang problema, dahil sigurado akong kapasitor ang problema dahil lumubo. So baklasin natin ito. So dito sa bahaging ito mga kabutingting ay pinas forward ko ito at mayroon din akong ilang gustong i-shout out. Yan, mega love shout out sa aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. At mega love shout out kay Master Goyets Kalikot Adventure, Tokayo Inting 63 TV Vlog, kay Sir Willie Damian ng San Carlos, Pangasinan, Leon Mendoza, Rudy Hanaban ng Sorsogon. Yan, mega love shout out po sa inyo, sir. At salamat sa inyong suporta. Ayan, nabaklas na natin. Kuha tayong flat screw, sungkitin natin dito. Tapos putulin na rin natin itong kapasitor dahil papalitan na natin ito. Ayan. Lumubo na mga kabutingting. Ayan, 2UF yung aking inilagay nito dati. Siguro ay wala akong 1.5 microfarad. At hindi ko lang alam kung ako ba talaga ang nag-repair nito dahil yung tali kasi iba yung tali. Hindi ako nagtatali ng ganito. Nako. Hindi ako nagtatali ng ganito pero bakit mayroong ganito? Tinali ng
Yan, dahil good naman ito. Yan, mayroon pa pala itong fuse. So, tatalian ko muna ito mga kabutingting. Siguro yung pagtali nito hindi ko na ipapakita. Ayan, bali naitali ko na mga kabutingting. At siguro, hindi ako ang unang nag-repair nito kasi kung nakikita nyo, ito, yan, ito ay jumper yan sa fuse. So, hindi naman ako naggaganito. Siguro hindi ako nag-repair nito. At ito, hindi rin ako ang naglagay. Siguro iba ang ibang nag-repair nito. Dahil hindi ko naman to gawain tong ganito. Nag-jumper. Mabuti pa mag-bypass ka na lang kaysa ganito ang sistema ng pagka-jumper. Pwede ka makadisgrasya ng putol diyan. Mangyayari diyan, mahirapan ka pa sa pag-repair. Or mahirapan ka na naman diyan sa tawag niyan, pag nakaputol ka ng isa, yun, mahirapan ka sa pagdugtong. Buti kung mataas or mahaba yung hibla na maputol, kaya okay lang. So lihain muna natin, tignan natin. Dahil sinilip ko na yung shafting niya, wala naman siyang wala naman siyang groove. Para yatang umaalog-alog pagka igaganito natin. I-check natin ng maayos. Ayan. Tapos lagyan natin ng langis. Ayan, tapos pwede na natin tong ilabas. Ayan, walang masyadong groove, pero siguro papalitan ko na ito. Mayroon namang konting groove lang, pero hindi pa rin ganun ka hindi ganun ka gaspang ba pagka ganituhin mo sa kuko. So palitan lang natin itong bushing sa harap. Dahil kung makikita nyo naman dito sa likod, yan, napakaganda pa ng ihi. Halos wala pang groove dito kasi mayroon ng konti. Makikita nyo yan mamaya pagkalilihain natin. So yan, magpapalit tayo ng bushing. Isang piraso lang sa harap. Tapos papalitan na rin natin yung capacitor. Ito hindi ako ang nag-repair nito. Siguro iba ang technician ang tumira nito. So kuha muna ako ng bushing. Ayan, ito yung bushing. At kung naririnig nyo mga kabutingting, ang lakas ng sounds, kagwang talaga. Doon sa bahay nila, yung teacher din kasi yung nagpagawa sa akin, or ewan ko kung teacher nga ba yun. So ito yung luma, ito naman yung bago na pinakita ko lang sa inyo. So ito yating kabit. Tapos yung kanyang foam. Tapos lalagyan natin ng langis. Lakas ng sounds, ang kagwang. Ang hirap pa naman mag voice over talaga mga kabutingting. So ito yating ikabit. Itong ganitong flashing lock, medyo mahirapan ka dito pag mga ganito mga kabutingting. Ayan. Tapos gamit tayo ng flat screw. Nako, mahirap nga. Sabi ko nga mahirap. Pukpukin natin. Di baling matupi. Okay lang. Ayun. Tapos pagkatapos natin mailak ito, tignan natin yung bushing kung maganda pa yung pagkalak. Ayan hindi siya mauga. So ibig sabihin okay yan pagka ganyan. Ayan. Tapos lilihain natin yung shafting. Kuha tayo ng liha na medyo hindi okay na ito. Yan, lihain natin. Dali punasan natin ito. Basahan naman ito kaya punas na lang natin. So ito yung ating lilihain para makita nyo rin na ito may groove. Ayan yung sinasabi kong groove pero hindi naman masyadong malalim. So gagawin natin pag may mga ganyan, pupukpukin lang natin ito. Kuha muna ako ng martilyo din. Ayan, mayroon ako dito ng martilyo. Pupukpukin lang natin. Ayan. Tapos ito yung ating balik. Ganon din tong spacer. Yan, hindi ako nagtatali ng ganito mga kabutingting. Ayan dahil delikado ito, pwede itong masunog yung kanyang rewind. Dahil yung balot nito, ayan, nalusaw. Yan hindi ako ang nag-repair siguro iba. Bagay, kanya-kanya naman tayong paraan sa pagre-repair. So bago natin i-assemble yan, lalagyan muna natin ito ng langis, yung panglikod. At hindi ko na pinalitan ng bushing yung panglikod niya dahil napakaganda pa. So ito ating pagpagan muna bago natin i-assemble. Tagbuang talaga, lakas ng sounds. Yan, ito ating assemble na.
Lagyan natin ng langis. Ganon din dito sa kabila. Tapos yan, symbol natin. Tapos ito pangharap. Tingnan natin kung may uga ba. Yan, wala na. Pero ang nakakapagtaka, bakit mayroon siyang uga? Wala naman masyadong gasgas. So ito yung aking lalagyan lang ng tornilyo. Tornilyo ko na rin ito. At hindi ko na ipakita. Ayan, bali nalagyan ko na siya ng tornilyo, pati ito. So sunod natin gagawin, yan, magpalit tayo ng kapasitor. At yung ilalagay natin na kapasitor dyan ay bababaan ko yan. Yan ay 1.5 microfarad. Yan, hanap lang ako dito ng 1.5 microfarad. So ito yung ating ikakabit. Yan, 1.5 microfarad. Tanggalin lang natin ito dahil nakabalot pa sa plastic. So ito yung aking ihinang lang yung dalawang wire dito sa magkabilang terminal. Hindi ko na rin ipakita. Ayan, bali nahinang ko na yung dalawang wire sa magkabilang terminal ng kapasitor. So ito yung ating ikakabit lang dito. O retornilyo lang natin yung kapasitor. Ayan, medyo tanghali na mga kabutingting. Tingnan muna natin kung ito ba ay okay na or mabilis na. Kabit muna natin yung C-clip. Tapos patayin ko muna. Yan, saksak ko yung power cord. Tingnan natin kung ito ba ay mabilis. Ayan, nakasaksak na yung power cord. At pihitin ko lang sa number 1. Ayan. Yun, okay na. Number 2, number 3. Yan, good na ito. So ito yung ating i-assemble. Yan, bali linisan ko muna ito. Ganon din yung screen at saka LC. Ayan, bali nalinisan ko na lahat mga kabutingting. So ito yung ating ikabit lang or itornilyo yung pangharap na cover sa motor. Yan, ito nga palang paaralan na ito mga kabutingting ay dito ito sa Sugod National High School. May ari nito ay customer ko talaga. Natsimpuhan ko lang ito. So pinaka problema sa electric fan na ito ay kapasitor. Tapos nagpalit na rin ako ng bushing sa pangharap dahil para kasing muuga-uga na. So ito yung aking ilalagay sa screen. Sa stand pala. Ayan, saksak ko dito yung power cord. Tapos pihitin natin sa number 1. Ayan, ikot na. At nagsiswing din. Lagay natin sa number 2. Ayan, lagay natin sa number 3. Tapos gamitin muna natin yan para matesting din habang tayo ay magre-repair dito sa isa. Yan, kunin lang natin ito. Yan, luwagan natin yung ito. Yan, tapos hatakin lang natin pataas. Oy, naloko na. Higpitan muna natin ito bago natin hatakin. Ayan. Tignan natin tong isa kung ano yung problema nito. Yan, ayos ko lang yung aking camera. Ayan, ayos na. Muna natin, testing muna natin yung ano nito, kung ito ba ay gagana. Yan, saksak natin yung power cord nito. Yan, Camel pa rin ang brand nito. CS8-1601C. Yan. Tingnan natin. Yan, pindutin natin sa number 1. Ayan. Walang ugong. Number 2. Ayun, umiikot. Parang gumalaw siya. Yan o. Kaso ay mabagal. Lagay natin sa number 3. Nako, parang may sablay ang number 3 nito.
Para yata nagkabaliktad na ito. Ito yung 1 bumaba. Nako, hindi na mapindot yung number 3. Wala pa naman akong, ayan, umiikot. Kala ko walang ugong ang kagwang, pero umaandar ang kagwang. So ayan, hugutin natin yung saksakan, tapos tignan natin kung bakit mabagal. Yan, ito ay ating tanggalin yung pangharap na screen. Tapos para yatang mayroong plastic, ano ba ito? Ayan mo na lang yan. Yan, ikutin lang natin. Yan, napakalambot. Ay, biyak pala ito mga kabutingting. Okay na isa, sir? Okay, very good. Tanggalin natin. Ayan. Ito, napakalambot. Tapos walang alog. Tapos napakaganda ng kanyang ano, saktong-sakto lang yung space niya. Tanggalin natin para malinisan natin mamaya kung ito'y maayos. Problema nito, yung kanyang number 3 ay hindi mapindot, bumabalik. Wala pa naman akong pindutan. Tanggalin natin yung knob. Tapos tanggalin lang natin tong tornilyo na ito. Lalong lumalakas yung sounds mga kabutingting. Tagbuwang talaga. Ang haba naman yata itong tornilyo na ito. Ayan. Tulak natin. Masyadong mahaba. Ayan na. Mayroon na rin gumawa nito. Yan, pero hindi pa rin akong gumawa nito. So ito ay ating babaklasin dahil yan, kung makikita nyo, wala nang tali yung kanyang mga dugtungan. Tapos yung capacitor, putulin na rin natin dahil sigurado kung sira na rin yan. So yan, ito ay aking babaklasin muna. Tanggalin ko yung mga tornilyo dito. At ganon din yung tornilyo sa swing arm at saka itong tornilyo na ito. At ganon din yung 3 tornilyo sa pangharap sa cover sa motor. Yan, tatanggalin ko rin yan. So stay put muna kayo dyan at hindi ko na ipapakita yung pagtanggal ng tornilyo lahat ng itinuro ko. Ayan, bali natanggal ko na yung mga tornilyo nya. So tanggalin muna natin ito. Tigas. Ayan. Napakaganda pa ng shafting, oh. Wala pang groove. Ganon din siguro sa kabila. Napakaganda pa. Yan, oh. Ayan. Pero mas tanggalin natin mamaya yan para kitang kita nyo. Pagpagan muna natin. Tapos dahan-dahanin lang natin itong ilabas. Dahil wala nang tali. Siguro delikado pag mga ganyan. Baka mamaya makaputol tayo ng hibla, patay. Sa halip na ma-repair, hindi na. Dahan-dahan lang. Nako. Tanggalin muna natin tong itim na ito. Ayan. Ayan, pwede na. Kaya itong tigas. Ayan. So ito ating tatalian muna. Mamaya makapatid pa tayo ng ano. Check muna natin. Baka mamaya ako naman ang may napatid. Wala. Kompleto yung 8 hibla at walang patid. Ayan, oh. Kompleto. So ito yung aking tatalian muna at hindi ko na ipakita yung pagtali niyan. Ayan, bali hindi ko pa naitali mga kabutingting at ayusin ko pala muna ito. Dahil napapangitan ako sa wire. Ito ay naka-bypass na. Ayan, kung nakikita nyo, naka-bypass na. Pinutol yung fuse, tapos pinagsama yung common ng nitong brand na ito. Ito kulay puti. Pinagsama na yan. Pati yung common na puti, tsaka ito yung wire na kulay gray galing sa capacitor. Yan, pinagsama na yan. Tapos, yan, diretso dito. So, ulitin ko lang ito. O yan. Tapos magkano ko ng hibla wire. Tapos ipagsama ko ulit dito sa common. Yan, pasintabi sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel. Ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. At yung gumawa rin ito, yan, hindi rin naglagay ng thermal fuse. Dahil hindi ko naman itong gawa pag ganito.
Pero wala namang problema sa gawa niya, kung sa baga inayos ko lang para hindi pangit tignan. Ayan, tapos yan ay ating ihinang. O yan. Tapos sakluban lang natin. Pagkatapos sakluban, itatali natin. Tapos yan. Tapos so ito ay aking itatali muna. Ayan, bali natali ko na mga kabutingting. Pasensya na kung hindi ko na pinakita yung pagtali. Madali lang naman pagtali dyan. Basta siguraduhin nyo lang na wala kayong mapatid. So hindi na ako magpapalit ng bushing nito. Dahil napakaganda pa ng kanyang shafting. Oh. Para makita nyo dito sa kabila ay ganun din. So ito yung ating delineation yung shafting bago natin ilabas. Para makita nyo na maganda pa talaga ang bushing nito o yung shafting nito. So lihain lang natin. Ayan. Tapos langisan lang natin bago natin ilabas. Gusto ko lang ipakita sa inyo na okay yung ano nito. Ako, tigas buwang. Gusto ko lang ipakita sa inyo na okay yung bushing nito at saka shafting. Kaya nilinisan ko na lang din yung ano niya. Gusto ko ilabas yung shafting para makita nyo. Kasi mahirap naman isasabihin kong good yung bushing pero hindi nyo naman nakita. Kaya gusto kong ipakita sa inyo. Ayan. Ayan o, napakaganda ng kanyang shafting. So ibig sabihin, good pa yung ano niyan, yung kanyang bushing. Dahil dyan naman ako bumabase sa shafting. So problema nito ay pwedeng capacitor lang dahil mabagal. At saka yung kanyang pindutan na ayaw mapindot sa number 3. So lanangisan na lang din natin ito. Pagpagan pala muna natin. Dahil napaka daming alikabok. Ayan, langisan natin yung kanyang foam. Ayan, tapos ganun din dito. Ayan. So ito yung ating assemble. Ayan. Langisan muna natin yung shafting bago natin isauli. Ayan. Yan, bali ito yung aking i-pause muna dahil may tumatawag sa akin mga kabutingting. Ayan, pinatay naman. Kaya diretso, tuloy tayo dito. Sino kaya yung tumawag? Nakadalawang miss call na pala yun. Langisan lang natin. Ayan. Tapos ibabalik ko lang yung mga tornilyo, yung mga pinagtatanggal ko din. Tapos papalitan ko na rin din itong capacitor. At yung aking ipapalit dyan ay ito. Ayan, 1.5 pa rin. Ayan o. Dahil ang original nito ay yan, 1.5 microfarad. Ayan o, 1.5 microfarad. So hindi ko na ipakita yung pag tornilyo nito. Ayan, bali na tornilyo ko na mga kabutingting. So ngayon ay tatanggalin lang natin yung capacitor. Kabit pala muna natin itong C-clip baka mawala pa. Ayan. Tapos tanggalin lang natin itong tornilyo sa capacitor para mapalitan natin ito. Ito ay 1.5 microfarad. Ayan o, 1.5 microfarad. Tapos ito naman din yung ating ipapalit. Yan, 1.5 microfarad rin. So ito ay ating ihinang lang dito sa dalawang wire na parehas ang kulay na pula. So lagyan lang natin ng soldering lead yung terminal ng capacitor at ganoon din yung wire na ikakabit natin. Tanggalin muna natin yung electric pan, matagal malusaw dahil may electric pan. Ayan. Tapos hinang lang natin. Ito kahit magkabaliktaran, kung mayroon kayong ma-encounter na magkakaiba ang kulay ng wire sa nakakabit sa capacitor, ayan ay kahit magkabaliktaran ay walang problema. Dahil kung mapapansin nyo itong aking ginagawa ay dalawang kulay pula. Pero kanina kulay gray yan. Pinalitan ko lang ng kulay pula. So ito yung kanina. Oh. Ayan. So sunod. Ito yung ating tornilyo na. Ayan. Tapos lagay lang natin ito. Washer. Bago natin isuklob dyan. Kailangan din natin ibalik yung washer na yan dahil
Habang kasing ito ay mag-swing, kung hindi natin lalagyan ng washer, ang mangyayari niyan, lalaki yung butas. Pwede pang madali masira yung kanyang yung neck. So, tornilyo lang natin yung swing arm. At nasa ano ba yung tornilyo? Ito pala. Ayan. Ito ay pabaliktad. Yung paluwag nito ay yun yung pahigpit. Yung pahigpit naman nito ay yun yung paluwag. So, ayan. Baliktad lang. Madalas ito sa nangyayari sa Camel brand. Sunod, tornilyo lang natin ito. Lakas na sounds mga kabutingting. Ewan ko kung rinig na rinig nyo yung sounds. Para di basta dito sa akin rinig na rinig ko yung sounds. Napakalakas. Kagwang talaga. Ayan. Ayan. Tapos nilinis ko na rin yung screen at saka ilisis. So ito yung ating ikabit na. Ayan, pinagpagan ko na ito. Ayan. Tapos tataas lang natin natin konti para kitang kita. Ayan, kabit natin itong pangharap na screen or pangharap na grills. Ayan. Tapos tornilyo na natin or itong takip or cover sa pinakamotor nya. Ito hindi ko na masyadong isagad dahil masyadong mahaba. Baka abutin yung shafting. So ito yung aking ilagay doon sa stand. Ayan. Nalagay ko na sa stand. Ngayon, yan, nakapindot na sa number 1. Pugutin na natin ito. Ayan. Kaso nakalimutan kong tignan yung number 3 kung magagawa ko pa ba yan. Yan, umiikot na dahil naka-switch sa number 1. Number 2. Tapos pindutin natin yung number 3. Ayun, namatay. Lagay natin ito, kaya pindutin natin. Kaso ay matigas Nako, 1 at saka 2 lang yan. Tingnan kong subukan kong ayusin natin ito. Yan, tanggalin ko ulit. Kagwang nakalimutan ko pa kasi. Ayan, naibaba ko na. So sunod lang natin gagawin. Tatanggalin ko lang tong 5 tornilyo. Yan. At hindi ko na ipakita, malakas yung sounds. So ito na, natanggal ko na yung takip. So ito yung switch nya. Tingnan natin kung mayroon ba akong magagawa nito. Dahil yung number 3 nito sablay. Pag pindutin mo ay bumabalik. Wala akong nito mga kabutingting. Wala akong switch na pamalit. At titignan ko lang ito kung kaya kong remedyohan. Ayun. Okay na. Ayan Pero ayaw bumalik. Ito yung ating lagyan ng langis. Pag maglagay kayo ng langis dito, konti lang, wag marami. Dahil paglaruan na natin. Ayun. Okay. Agoy, natanggal. Ayan natin ikabit yan. Ganon din dito. Yan, lagyan din natin ng langis. Ayan, konti ng langis lang mga kabutingting wag marami. Ayan. Paglaruan natin ulit. Ayan, ito na yan. Ayan, tapos sa may zero nito. Ayan. Mukhang nabaliktad mga kabutingting. Nabaliktad yung pagkalagay. Sa halip na yung zero nito ay nandito sa baba, napunta sa taas. So ayan, bali ito yung aking itutornilyo lang. At hindi ko na ipakita. Ganon din yung pagkabit nito. So stay put lang kayo ulit dyan.
So ayan, bali na symbol ko na mga kabutingting at pasensya na hindi ko na ipinakita. So ngayon ay testing na natin at hindi ko pa naman to sinubukan. Kaya lang naman siya hindi mapindot kanina sa number 3 at bumabalik dahil kung napansin nyo kanina, yung kulay puti na ito ay nasa taas. Dapat ito yung nandito sa baba dahil ito yung 0 kaya pagka pindutin mo yung number 3, yan bumabalik lang siya. So yan, tignan natin. Yan, pindutin natin sa number 1. Yan, okay na siya. At yung ni-repair lang natin nito, yan, nagpalit tayo ng capacitor at inaayos na rin natin yung wirings. Number 2, number 3. So ito ay okay na mga kabutingting. Dalawa yung ating na-repair dito. Akala ko ay masisiro tayo sa araw nito, araw ng Sabado. Pero ito ay aking i-upload sa ngayon, araw ng Linggo. So yan, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, lagi nag-iwan sa inyo. Ingat tayo palagi. At God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.